Maria Santos, maligayang pagbati. Ako rin, maligayang pagbati. Kapag natapos na natin ang isang buwang cooling off period, at nakuha na ang sertipiko ng diborsyo, malaya na tayong dalawa sa wakas. Jose Cruz. Doktor, bukod sa lalaki sa litratong ito, wala akong interes sa ibang lalaki. Ito ay isang psikolohikal na harang. Kung gusto mong gamutin ito, hindi naman talaga ganoon kahirap. Sakit ba ito? Kung sakit ito, hindi na ako gagaling kailanman. Kung hindi ako makakapag-asawa kay Sean, hindi na mahalaga kung kanino ako mapupunta. Iyon ang kanyang unang pag-ibig, ang taong labis niyang minahal. Asawa ka siguro. Ni Nina, ako si Sin, isang dating kaibigan. Kaya, nasa bahay ba siya? Oo, nandito siya. Tuloy ka. Sean, anong dahilan ng pagpunta mo? Tara na. Sa ngayon, wala ni isang abogado ang nangangahas hawakan ng kaso ng diborsyo ko. Tutulungan mo ba ako? Alam kong, malaking kahilingan ito. Walang problema. Wala talaga. Ginang Lim, gusto kong ilipat mo ang lahat ng kaso na hinahawakan ko ngayon. Mula ngayon, ako'y magtutuon na lamang sa kaso ng diborsyo ni Sean. Ginang Santos, ang kasong ito ay kilalang dead end sa ating larangan. Bukod pa riyan, ang iyong ekspertisya ay sa mga kaso kriminal. Hindi na kailangang magsapalaran. Sa isang kaso sibil na malamang na matalo ka, at masira ang iyong perpektong record ng panalo. Makasisira iyon sa iyong profesional na reputasyon. Kung ganoon, huwag na lang, maghahanap na lang ako ng ibang abogado. Sean, ako ang bahala sa kasong ito hanggang matapos. Maghanda ka na lang para sa iyong concert tour. Huwag kang mag-alala. Kung iyan ang desisyon mo, iminumungkahi kong kausapin mo ang iyong dating karibal. Si Silas, Daang-daan kung hindi man libo-libo, ang mga kaso ng diborsyo na kanyang hinawakan. Hindi pa siya natalo. Kausapin siya. Tiyak na bibigyan kanya ng matibay na payo. Isang taong mapagmataas tulad ni Nina Hayes, kahit gaano man niya kamahal si Sean, hindi kailanman hihingi ng tulong sa kanyang dating karibal. i-text mo sa akin ang numero niya. Siguro, sobrang abala lang si Silas, kaya hindi siya nakasagot ng tawag. Tatawag ulit ako mamaya. Nasaan ang mga paper towel? Ako na ang kukuha. Sean, maupo ka muna. Leo, pwedeng kumuha ka ng mga paper towel. Kaya pala hindi mo na-save ang numero ko, kaya hindi mo nalaman na ako ang tumatawag. Ako pala ang hinahanap mo, mula pa noon. Sean, magtatanong na lang ako sa iba, para sa contact ni Silas. Hindi, kung matutuloy ang tawag na iyon, mabubunyag ang pagkakakilanlan ko, bilang si Silas. Ginoong Cruz, para sa kaso ng diborsyo sa Jiangcheng, kakailanganin ng demandante na magbigay ng ilang ebidensya. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nagtapos ako sa paaralan ng batas ng Universidad ng Hadrian. 3 taon na ang nakalipas, mayroong file ng kaso ng diborsyo, na halos kapareho, ng kay Ginoong Cruz. Ang abogado sa kasong iyon, ay gumamit ng ilang probisyon ng internasyonal na batas. Ang lalaki na siya ngayon, wala talagang pagkakahawig. Sa Leo Reyes na kilala ko, ano ba talaga ang ginagawa niya, bago siya umalis? Ano ang nasa isip mo?
Wala. So, sa tingin mo, magtatagumpay ang plano ni Ginoong Reyes? Oo. Sean, sa ngayon, dito ka muna sa amin tumira. Leo, pwedeng ayusin mo ang silid tulugan ng bisita, sa tabi ng master bedroom. Doon pwedeng tumira si Sean. Salamat, Nina. Nababagbag ako. Makiramdam ka na lang dito. Lagi kong sinasabi, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero, kung dito ako titira, hindi ba ako makakaabala? Hindi. Sa totoo lang, sa lahat ng taon na mag-asawa kami, si Leo at ako, hiwalay na kwarto ang aming tulugan. Kung ganoon. Salamat, Ginoong Reyes. Sean, tawagin mo na lang siyang Leo, siya at ako. Hindi naman kami ganoon ka-close. Sean, tawagin mo na lang siyang Leo. Tungkol naman sa amin niya. Hindi talaga kami close. Leo, Vance, Lenny, mauna ka. Ginoong Cruz, ito ang kwarto mo. Leo Vance, sigurado ka bang, dito talaga ang kwarto ko? Ano ang ibig mong sabihin? Ganoon lang ang pagkakaintindi mo. Seryoso, hindi ko maintindihan. Ano ba ang punto ng pagkagawan mo sa master bedroom? Hindi ka mahal ni Nina, alam mo, at hindi siya matutulog kasama mo. Pero mahal ka niya. Kaya hayaan mong tanungin kita, Ginoong Cruz. Bakit ka nagpakasal sa iba? Bakit malinaw naman? Ang babaeng napangasawa ko ay may mas lasa. Pero nagsawa ako sa kanya. Panahon na para magpalasa. Tungkol naman sa pag-aasawa. Siyempre pipiliin ko ang isang tulad ni Nina Hayes. Isang inosenteng babae na may malalim na bulsa. Magiging tunay na mag-asawa na kami. Kung hiwalayan ako ni Nina, kailangan niyang ibigay sa akin ang 70% ng ari-arian. Iyan ang sagot sa tanong mo kanina, Ginoong Cruz. Tungkol naman sa kwarto, hindi ko ito inaagawan. Ito ay orihinal na, bahagi ng aking ari-arian. Ano ang sinabi mo? 70% ng ari-arian ay mapupunta sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo ang mga dokumento ko. Aalis na ako ngayon. Sean, ano ang nangyari sa braso mo? Bilis. Pabandahan mo yan. Wala kang pakialam. Leo Vance, ikaw ba? Bakit mo sinaktan si Sean? Nina, 3 taon tayong magkasama. Hindi mo ba ako kilala? Sinasabi mo bang sadyang magpapagasgas si Sean para mapagbintangan ka? Naniniwala ka sa bawat salita niya, pero wala kang paniwala sa kahit isang salita ko? Leo, ang sugat na ito, totoo ba talaga yan? Siya ang gumawa niyan sa sarili niya. Tama na. Kakapaalis lang kay Sean. Masama na talaga ang kalagayan niya. Leo, may puso ka ba talaga? Pakiusap, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Ito lang naman, wala lang talaga akong mapupuntahan. Huwag kang mag-alala. Sean, pwede kang tumira hanggat kailangan mo. Narito lang ako para sa'yo. Bahay ko ito. Ako ang masusunod. Umalis ka. Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito. Wala akong ginawa. Sige. Magpapanggap na lang ako. Na wala kang ginawa. Nina, Ano yan? Isang rosaryo ang ibinigay niya sa akin. Sabi niya, habang hawak ko ang rosaryong ito, kahit anong gawin ko, papatatawarin niya ako. Talaga ba? Patingin nga. Sige, magpahinga ka na sa kwarto mo. Masakit ba? Nina, pagsisisihan mo ito. Mananatili muna dito si Sean. Inaasahan kong magiging maayos kayo. Ano? Gusto mong umalis ako? Siyempre hindi. Kung aalis ka, sisihin ni Sean ang sarili niya. Napakabait niya. Hindi niya kakayanin yun. Mabait siya. Gusto mo si Silas.
Siya ang idol ko. Leo, alam ko ang iniisip mo. Relax ka lang. Ikaw pa rin ang asawa ko. Hindi mo kailangang subukang akitin ako o pilitin ang isang common interest sa pamamagitan ng paggaya kay Silas. Kahit na hindi ko pa nakikilala ang kalaban kong ito. Iba na talaga ang level niya. Hindi yan kayang gayahin ng isang tulad mo na walang magawang tama kailanman. Paano kung sabihin ko sa'yo? Ako si Silas. Teka, ano? Ikaw si Silas. Leo, huwag kang mag-ilusyon. Ang isang lalaking tulad ni Silas, napakakinang, napakatalino. Paano ka posible na maging siya? Palagi kang naging mapagpakumbaba. Ang gusto ko, ay talagang iyang pagiging mapagpakumbaba mo. Kaya manatili ka lang, bilang eksaktong sino ka, kung nasaktan ka ng mga salita ko. Tiisin mo na lang. Kailangan mo ba talagang tanggapin ang kaso ni Jose? Oo. Talagang kailangan. Ginang Santos. Ako si Silas. Narinig kong hinahanap mo ako para magkonsulta tungkol sa diborsyo. Nag-ipon ako ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon at ipinadala ito sa iyong email. Jose, magandang balita. Pumayag si Silas na tulungan tayo. Sa kanyang ekspertisyo sa ating panig. Ang diborsyong yan ay halos sayo na. Ang kaso ng diborsyo ni Jose ay maayos na umuusad. Ang hapunan ngayong gabi ay espesyal na imbitasyon mula sa kanya. Ipinilit niyang isama kita. Huwag kang magdulot ng gulo. Anong gulo ang maaari kong idulot? Ang galing ng lalaking yon. Ma, pwedeng bang ikwento mo sa akin tungkol sa lalaking yon na kwento, please? Sinabi lang niya na Jose Cruz ang pangalan niya. Hayaan mong hanapin ko siya online. Minsan, ang impormasyong makikita mo online ay hindi masyadong tumpak. Sa totoo lang, ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga music hero. Mula sa edad na 2. Sinimulan niyang magsanay sa biolin. Bawat kompetisyon pagkatapos noon, nakuha niya ang unang pwesto. Diretsyong pinabilis siya sa Departamento ng Musika ng Universidad ng Jade. Isang henyong isang beses sa isang siglo. Kahit bago graduate, siya ay tinanggap ng kilalang-kilala sa buong mundo, biolinista, bilang kanyang protektado. Miss, paano mo siya nakilala ng ganito? May gusto ka ba sa kanya? Miss, paano mo siya nakilala ng ganito? Gusto mo siya, di ba? Ligaya, huwag kang magsabi ng ganyan. May asawa na siya. Ano naman kung may asawa siya? Si Maria Santos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya kapag may batang nagtanong ng ganyan, ang kanyang katahimikan mismo ay sapat ng sagot. Anong nakakatawa? Mukhang masayang-masaya kayong dalawa. Wala lang, nagkukwentuhan lang. Jose, ang tagal na nating hindi nagkita, lalo ka pang gumaling. Salamat, Nina. Nina, ang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Samahan mo akong maglakad-lakad. Hahanap muna ako ng mesa para sa atin. Hello, tuloy po kayo. Salamat. Ikaw po ay kaibigan po ni Ginoong Cruz at Ginang Santos, di ba? Naalala ko, noong nag-abroad na si Ginoong Cruz, dito po palagi pumupunta si Ginang Santos, umu-order ng isang buong mesa ng mga paboritong pagkain ni Ginoong Cruz. At uupo dito hanggang sa kami magsara. Marami na silang pinagdaanan, malapit na siguro silang ikasal, no? Oo nga. Sige po. Jose, naalala ko, paborito mo ang hipon. Ito, hinimay ko ito para sa'yo. Tikman mo. Salamat, Nina. Leo, unang beses niya dito sa restaurant. Hayaan mo muna siyang matikman.
MMHMM. Tatlong taon na tayong kasal. Maria Santos, ito ang unang beses na inalagaan mo ako, at lahat ay dahil kay Jose. Hindi ako kumakain ng hipon. May allergy ako sa pagkaing dagat. May allergy ka sa pagkaing dagat, bakit noong nagluluto ka sa bahay? Bakit lagi kang nagluluto ng isda't hipon? Dahil gusto mo. Pero ang gusto ko, hindi mo man lang napansin. Ay, Ingat! Paumanhin po, sir. Kukuha po ako ng gamot sa paso agad. Leo. Hoy, Ang mga daliri ko. anong nangyari sa mga daliri mo? nahihiyan ko lang ng mainit na sabaw. Leo, ikaw na lang muna ang pumunta sa ospital. Biolinista si Sean. Ang mga kamay niya ang kanyang kabuhayan. Narinig mo ba? May musikero sa CU Ward. Isang lalaki na matanda na, konting paso lang sa dulo ng daliri. Nag-aalala ang girlfriend niya. Palit ng benda, follow-up check-up. Nandyan siya palagi. Kahit kumain o minuman, siya mismo ang nagpapakain. Oo nga. Noong nasa night shift ako, nakita ko ng ilang beses, yung girlfriend niya, nakaupo sa tabi ng kama. Hinahalikan ang likod ng kamay niya, tumingin ng puno ng pagmamahal. Nakakainis naman. Narinig ko, sikat na abogado pala siya. At ang ganda-ganda pa, kasama ng gwapong musikero. Magkasundo silang dalawa. Kumpara sa music hero sa kwarto uno, kawawa naman siya. Grabe ang paso. Ilang araw na ngayon, at walang bumibisita sa kanya. Bahala na. Higit pa sa hindi pagdalaw sa akin. Si Maria Santos. Hindi man lang ako ni text. Gayunpaman, aalis na ako. Pinalaya ko na siya. Kahit sino na ang mahalin ni Maria Santos ngayon, wala na akong pakialam doon. Kumusta? Oo, hello. Ito po ba si Ginoong Reyes? Oo, ako yan. Gusto mo bang bawiin ito? Hindi, tutuloy ako sa diborsyo. Sige, pagkatapos ng 3 araw, makukuha mo na ang sertipiko ng diborsyo. Perpekto. Pagkatapos ng 3 araw, makakaalis na ako. Aalis. Saan ka pupunta? Wala, sabi ng doktor. Pwede na raw akong umalis sa ospital pagkatapos ng 3 araw. Palagi akong busy sa trabaho, kaya hindi kita naasikaso. Tara na. Ililibre kita ngayon. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, madalas ko siyang ayain. Lagi siyang may dahilan para tumanggi. Biglaan lang ba to ngayon? O nagsisisi na siya, nang iwan niya akong naghihintay sa restaurant noon, at sinusubukan niyang bumawi? Ang taong katulad niya, may konsensya pa ba talaga siya? Tara na. Ito. At ito rin. Ilabas mo pareho. Tingnan ko. Siyempre. Napakaganda ng taste ng babaeng ito. Ang galing ng kanyang panlasa. Ang asul na mekanikal na relong ito na may brilyante. Ang hiyas ng aming koleksyon. Ang isang brilyante rito ay mas mahal pa kaysa sa 100 ordinaryong brilyante. Ang ganda talaga ng itsura nito sa ginoong ito. Leo. Sige na, subukan mo. Napakaswerte mo po, Ginoo. May nakilala kang taong ganito kalaki ang pagmamahal sa'yo, at siya pa ang pumipili ng mga bagay para sa'yo. Hindi ako mahilig sa relo. Huwag mo akong bilhan. Ito na yun. Pakibalot na lang. Sige. Alam kong ayaw mo sa relo, pero ngayon, birthday ni Sean.
Para sa kanya ang red along ito. Kinabahan ako baka hindi magkasya. Kaya ikaw ang pinasuot ko, para subukan. Kaya hinayla mo ako, isang pasyente, ngayon. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil birthday ni Sean. Namimili ka ng regalo para sa kanya. Sa lahat ng oras na ito, ginamit mo lang ba ako? Pwede na ba yun? Kulang ang isang butil. 2 butil. Nina, ibalik mo sa akin ang natitirang rosaryo, ngayon na. Maliit na bagay lang naman itong rosaryo. Hindi ko naman ito pinahalagahan. Siguro dahil matagal ko na itong suot. Ngayong kailangan ko nang ibalik. Medyo nanghihinayang ako. Ano? Nanghihinayang ka? Leo, napapansin ko kasi nitong huli. Iba na ang ugali mo. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Hindi ba dapat kasama mo si Sean sa kanyang birthday? Umalis ka na. Uuwi na ako. Sasama ka sa akin. Sean, maligayang kaarawan. Sige na, buksan mo. Ano kaya ang laman? Wow, relo na may asul na diamante. Ang mamahal na relo. At ibibigay mo lang. Nina, sobrang spoiler mo talaga sa kanya. Kaya pala kayo ang number 1 sa listahan ng top couples ng Universidad ng Jade, ang power couple ng campus. Oo, mabait talaga si Nina kay Sean, at karapat-dapat siya. Noong na-spray ni Sean ang bukom-bukom niya sa paglalaro, ang reyna ng campus natin dito, ang naghatid sa kanya araw-araw papasok. Siya ang bumibili ng pagkain niya, siya ang nag-aalaga sa mga pangangailangan niya. Naiinggit talaga kami noon. Tapos naalala ko yung panahon. Alam mo yun, noong sikat na sikat ang paggawa ng Bapanda sa campus. Ang reyna ng campus natin, naglaan, ng 1 buong linggo, para gumawa ng Bapanda para lang kay Sean. Sige, tapos na ang nakaraan. Huwag na nating banggitin. Nandito ngayon ang asawa ni Nina. Huwag nating bigyan ng maling ideya ang iba. So, ano ang trabaho ng asawa mo? Para mapili ng tulad mo, na maganda at matalino, isang reyna ng campus. Siguro napaka-impluwensyal niya. Oo, nagtataka ako, kung sino kaya itong maalamat na lalaki. Wala siyang trabaho. Bahay lang siya lagi. Ito ang ex-boyfriend ni Maria Santos, si Jose Cruz. Graduate siya sa isang top school. Isang internationally renowned, virtuoso. Oo. Paano nangyari na pagkatapos lang ng ilang taon, ang standards ni Maria para sa partner ay bumaba ng ganito? Sa mas magandang pagkasabi, shut in siya. Pero sa totoo lang, isang tamad lang siyang palamunin. Ang dating ako, kahit anong single case, ay milyon-milyon ang halaga. Pila-pila ang mga kliyente para kunin ako. Para mas maaligan si Maria, handang-handa akong maging isang ordinaryong tao. Pero sa paningin ng lahat, naging talunan ako, at hindi ako nakakuha ng anumang respeto mula kay Maria. Sige. Nandito na ba ang lahat, Sean? Hindi ba't sinabi mo? Gusto mong laruin yung laro? Ay, tara na. Tara, laro tayo niyan. MMHMM. Natalo ka. Natalo ka. Natalo ka. Natalo ako. Ako na ang magpaparusahan. Para sa parusa sa unang round, kailangan mong ipakita sa amin ang mga litrato mo at ang mga tala mo. Puro litrato lang ni Sean. Ito ay... Paano kung lampasan na lang natin ang mga litrato at tingnan na lang natin ang mga tala? Tama, yung mga tala. Oo, tingnan natin ang mga tala. Wow, kahit ang mga tala, puro tungkol kay Sean. Gusto ni Sean ng latte na half sugar. Gusto ni Sean pumunta sa gym tuwing Martes ng hapon. Ang kaarawan ni Sean ay ika-25 ng Setyembre. Ang ayaw na ayaw ni Sean ay kapag hinahawakan ng iba ang kanyang ulo. Sean, mahal kita. Sean, huwag mo akong iwan. Sean, 1 taon na mula nang tayo'y naghiwalay. Pumunta ako sa puno ng cherry blossom, kung saan tayo unang nagkita. Ang tamis-tamis. Leo, huwag mong isipin ng labis. Lumipas na yan. Huwag mong isipin yun. Hindi ako nagagalit. Pupunta lang ako sa CR. Talagang. Parang wala siyang pakialam.
Tama na, kalimutan mo na siya. Maglaro na lang tayo. Tuloy lang tayo. Sige, ay, talo na naman ako. Sige, subukan mo. Anong parusa? Para sa ikalawang round, kailangan mong tawagan ang pinakamamahal mo sa buhay at sabihin ang nasa puso mo. Tingnan natin kung sino ang pinakamahal ng reyna ng campus sa buhay niya. Tumutunog ang phone niya. Tumutunog nga. Noong ako'y 20 taong gulang, wala akong kahit ano. Pero nang kasama ko ang tunay kong pag-ibig, parang ako ang may-ari ng buong mundo. Pero ngayon, kahit mukhang kumpleto na ang lahat sa akin, nawala na ang pag-ibig ng aking kabataan. Walang laman ang lahat sa paligid ko. Wala na akong kahit ano. Noong ako ay 20 taong gulang pa lamang, wala akong kahit ano sa pangalan ko. Ngunit kasama ang tunay kong pag-ibig sa tabi ko, parang ako ang may-ari ng buong mundo. Ngayon, mukhang hawak ko na ang lahat, ngunit nawala sa akin ang pag-ibig ng buhay ko. Ang lahat sa paligid ko ay parang walang laman. Wala na akong kahit ano. Oo, ayaw ko ng bahay o ng kotse. Ay patinda mo na lang ang mga yon, at i-donate ang pera sa kawang gawa. Nakuha ko na ang sertipiko ng diborsyo. Ang flight ko ay bukas ng 3 p.m. Malapit sa iyo ako bababa. Alam ba ni Nina na pupunta ka rito? Hindi ba siya nagtangkang pigilan ka? Hindi pa umuwi si Nina sa nakalipas na mga araw. Ang paglilitis ni Sean ay malapit na. Malamang abala siya dyan. Nina, narito ang sertipiko ng diborsyo. At itong USB drive, mayroon itong tala ng bawat oras na ako'y ginulo ni Sean. Mahal, sabi mo gusto mong mag-spiritual retreat, di ba? Dalhin mo itong rosaryo. Palagi mo itong daladala, kung sakaling magalit ka, at ako'y magalit din. Ibigay mo lang sa akin ang isa sa mga butil. Palalampasin ko iyon. Nina, ako ang nagbigay sa iyo kay Sean. Sige, magsama kayo. Magmahalan kayo ng gusto ninyo. Gusto kong makita. Sa 1 buwan. Sa 3 buwan. Sa 1 taon o 3. Kung gaano pa kayo magmamahalan. Umuwi na ako. Saan ka pupunta? Nagkikita lang kami ng kaibigan. Hindi pa gumagaling ang braso mo. Huwag mo nang alalahanin yan. Sige, humayo ka. Masyado ka nang matagal na nakakulong sa bahay. Lagi na lang akong binabantayan. Lumabas ka pa, tingnan mo ang mundo. Makabubuti yan sa'yo. Aalis na ako. Siguro dapat ko na siyang palem. May minuto ka ba? May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Pwede nating pag-usapan mamayang gabi kung importante. Ang kaso ni Sean, magsisimula na ang paglilitis. Marami pa akong mahalagang dokumentong kailangang asikasuhin. Kung ganoon ang sitwasyon, wala na tayong pag-uusapan. Ibalik mo sa akin ang natitirang rosaryo. Ibalik mo lang. Ano? Tinulungan mo si Sean na painitan ako. Dinala mo ako para mamili ng relo, para kay Sean. At ang nangyari kay Sean, sa birthday party, nawala ka ng ilang araw. Ano ba talaga ang ginawa mo, sa labas ng matagal na panahon? Leo. Teka, matanda ka na. Bakit ang babaw mo? Tama na. Abala ako. Wala akong oras para makinig sa'yo. Sa mga sentimentong kalokohang sinasabi mo.
Mag-enjoy ka. Bumalik ka agad. Hindi, ngayon. Hindi na ako babalik. Nina, call him. Sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang asawa mo. Ako ang magiging mortal na kaaway mo. Silas. Sean. Wow, ang galing, Sean. Nanalo ka sa kaso ng diborsyo mo. Napakaganda naman yan. Salamat, talaga, napakaganda. Napasobra lang ang reaksyon ko, wala akong masamang intensyon. Huwag mong isipin yun. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Ililibre kita ng hapunan, pwede tayong kumain sa dating puntahan natin. Hindi. Yung lagi nating pinupuntahan. May plano kami ni Leo. May mahalagang bagay kaming pag-uusapan mamayang gabi. Kailangan ba talaga? Ano ba ang problema ko? Nilibre ako ni Sean. Dapat pumayag ako. Pero sa buong maghapon, ang laging nasa isip ko ay si Leo. Nina, gusto ko lang sana tayong magdiwang ng maayos. Matagal din bago natapos ang diborsyong ito. Sige na nga. Tayo na at magdiwang. Ayos, tara na. Hoy, Ano ng problema? Tumatawag ako sa'yo. Bakit hindi ka sumasagot? Masama ang mood mo ngayon. wala. Siyempre meron. Simula kanina nakakunot ang noo mo. Anong meron? Mukhang galit ka. Paano mo nalaman? Kasi laging nakakunot ang noo mo kapag galit ka. Mahal, handa na ang hapunan. Niluto ko ang paborito mong hipon. Okay ka lang. Okay lang ako. Nag-away ba kayo ni Leo? Ngayong araw, bakit naman? Mabait naman si Leo. Hindi siya nakikipagtalo sa akin. Kahit na magalit siya sa akin, nandyan pa rin ang rosaryo. Nasaan na ang rosaryo ko? May isa pa dapat na natitira. Isang butil lang yan. Bibilhan kita ng bago. Alam mo yung kasabihan, bitawan ang lumang. Para sa bago, bitawan ang luma. Para sa bago. Noong kaarawan ko, Sabi mo, kumpleto na ako. Pero ang totoo, hindi ka masaya. Para maging totoo. Hindi rin ako, hindi rin ako.
Pag-uwi natin, papakuha ko kay Leo. Ibigay sa akin lahat ng rosaryong iyon. Kapag wala ang mga iyon, parang may mali. Ang kantang ito, iniaalay ko ito sa babaeng pinakamamahal ko. Nina, handa na akong maging matapang para sa pag-ibig. Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Sumama ka sa kanya. Sige na, sige na. Sean, ikaw, anong sinasabi mo? Nina, kahit saan man ako naroon noon, palaging may kawalan sa loob ko, hanggang sa umuwi ako, at nakilala kita, doon ko na-realize, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sige na, sige na, sige na. Sean, ako, kailangan ko pa ng oras para mag-isip. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Hoy, mahal, nandito ka na pala. Leo. Bakit hindi pa siya umuwi? Bakit hindi ako sumagot ng oo kay Sean? Hindi ba siya ang minahal ko? Leo, miss na miss kita. Mga kasamahan, ako si Silas, nakabalik na ulit. Silas. Silas, Totoo bang nakabalik ka na? Naisip ko. Akala ko ay... Pagkatapos ng 3 taon ng pagpapakumbaba, oras na para bumalik. CJ, kaya mamayang gabi, maghahanda kami ng salo-salo para sa'yo. Hindi, kailangan kong mag-focus muna sa karera ko. O nga pala, may mga kaso ka ba para sa akin? Hindi ka ba magpapahinga? Walang pahinga. CJ, sa totoo lang, may isang nakakalitong, international na komersyal na alitan. Kasalukuyan itong kinasasangkutan ng isang domestic tech company na nahaharap sa sapilitang pagkuha ng dayuhang kumpanya. Nasasangkot sila sa isang multi-billion dollar na alitan sa ari-arian at kumuha sila ng isang top international legal team. Kaya walang lokal na nangangahas na tanggapin ang kaso. Ako na ang bahala. Pag-iisipan mo pa ba? How, hindi ka nagtitiwala sa akin? Sa 3 araw magsisimula ang paglilitis. Higit pa yan sa sapat, para sa akin. Silas, ngayong araw magsisimula ang paglilitis. Relax ka lang, kakakabalik mo lang, at agad kang kumuha ng napakahirap na kaso. Hindi ako kinakabahan. 3 taon na simula nang ikasal siya, wala pa siyang nahahawakang kaso, at ngayon bumalik siya. Akala mo ba siya pa rin ang walang talong kampyon? Hintayin mo lang, mamaya si Silas ang magpapasorry sa'yo.
Idinedeklara ng korte na ito. Ang akusado ay walang kasalanan. Silas, napakagaling mo talaga. Hindi mababasag ang lohika mo. Walang butas ang ebidensya. Nahulaan mo pa nga ang bawat isa sa kanilang argumento. Sa tuwing susubukan nilang sumagot, nahuli mo ang mga pagkakamali nila at pinatigil mo sila. CJ, Tumigil ka na sa pagpuri. Kumuha ka na lang ng susunod na kaso. hindi ka panipaniwala. Silas, bumalik ka ng ganito, at manalo agad ng mahirap na kaso. May mensahe ka ba para sa amin? Matagal kang nawala. Ano ang nagpabalik sa'yo? Silas, magsalita ka naman. Bumalik na si Silas. Ngayon, hindi ako aatras. Leo. Leo. Bakit hindi pa siya nakakabalik? Leo. Kailan tayo nagdiborsyo? Binablock ko siya. Dapat tawagan ko siya. Oo. O numero ng kaibigan niya. Wala nga akong numero niya, lalo na yung sa kaibigan niya. Leo. Saan ka ba talaga pumunta? Leo. Sean, anong ginagawa mo rito? Ilang araw mo na akong ini-ignore. Gusto kong ipaglaban ng pagkakataon na makasama ka. Sean, ito ba ay? Dahil ba ikakasal ka na? At sa tingin mo hindi ka karapat-dapat para sa akin? Syempre hindi. O kaya naman, nahulog ka na kay Leo? Sean, hindi ako sigurado. Ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita talaga. Gusto kitang makasama. Iyon ang pinakagusto ko sa lahat. May panahon na naniniwala ako na ang pinakagusto kong marinig sa buong mundo ay ang sabihin mo iyon, Sean. Sige. Sean, tayo na. CJ. Lutuan kita ng makakain. MMHMM. Bakit kaya palagi kong gustong makasama si Sean nang walang anumang daladalahan, pero ngayong nangyayari na talaga? Bakit hindi ko nararamdaman ang kasiyahan na inaasahan ko? Mahal, hindi ba't sinabi mong gusto mong mag-spiritual retreat? Dalhin mo ang rosaryong ito, palagi mo itong dala. Kapag nagalit ka, at nasaktan mo ang nararamdaman ko, ibigay mo lang sa akin ng isang butil, papatawarin kita. Pero kung sakaling, naibalik mo na ang lahat ng butil, hindi na ako babalik pa. Ginang Santos, ayos lang po ba kayo? Tara na. Kay Leo ito. Si Sean talaga ang gumawa noon kay Leo ng napakaraming masasamang bagay. Akala ni Leo kaya niyang makipagkumpetensya sa akin. Kailangan ko lang gumawa ng isa o dalawang hakbang. At iiwan na siya ni Nina. Siyempre, hiwalay na nga sila ni Nina. Malapit nang maging akin si Nina. Naiisip ko pa rin, tinitigan niya ako ng mga namumula niyang mata. Galit na galit ngunit wala siyang magawa. Buti na lang at naintindihan niya. At umatras. Kung hindi, ginawa ko sana. Kung hindi, ano ang ginawa mo? Hindi ba't abala ka sa trabaho? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Anong ginagawa mo dito sa baba? Sagot. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo sasabihin, di ba? Sige, ako na ang magsasabi para sa'yo. Sinadya mong idinamay si Leo, at ginawa mo siyang kontrabida. O kaya, nagbayad ka ng tao, para pagsabugan siya ng mainit na sabaw.
Nakatingin ka lang, habang iniwan ko si Leo. O baka naman, o ikaw ang may pakana ng eksenang yun, para ipagmayabang ang ating dalawa sa harap niya. Para lang saktan siya, at Tumigil ka, Nina, dahil mahal kita. Yun lang ang dahilan. ikaw ang nagpaalis sa kanya, hindi ba? Wala akong ginawa. Siya ang sumuko ng mag-isa. Hindi mo siya mahal, di ba? Mahal mo ako. Hindi mo ba naalala? Ako. Wala na siya. Binuksan niya ang daan para sa atin. Isang pagkakataon para bumawi sa panahong nasayang. Hindi yan totoo. Hindi dapat ito nangyayari. Ako, Sean. Sa ngayon, ikaw. Para kang isang ganap na estranghero. mukha ba akong estranghero sa'yo? Tama ba yon? Nasaktan ko nga si Leo, pero ang ginawa ko ay wala kumpara sa ginawa mo. Ang taong talagang nagbigay daan sa akin para saktan siya ay ikaw. Tama. Ako ang tunay na salarin. Kailangan kong puntahan si Leo. Hello. Nina, Dapat mong makita ang malaking balitang ipinadala ko sa'yo. Anong balita? Tingnan mo lang, malaking balita to. Bumalik na si Silas. Paano nangyari yun? Si Leo Vance ay si Silas. Isang ordinaryong taong bahay lang siya. Imposible. Paano ito nangyari? Leo. Ay, Silas. Gusto mo talaga si Silas. Siya ay idol ko. Akala ko hiniram lang niya yung mga libro. O baka naman. Yung mga pirma na yun, guhit-guhit lang niya. Paano ko yun nakaligtaan? Siya nga si Silas. Minsan, nasa harap ko pa, pinag-aralan niya, yung kaso ng diborsyo ni Sean. Bawat salita ay ginto. At sa pagitan ng mga linya, mas matatas pa ang pagsasalita niya tungkol sa probisyon ng batas. Nakita ko pa siyang nagbabasa ng mga libro ng batas. Sa sulok ng bawat libro, nakasulat ang pangalan ni Silas. Naalala ko pa. Binanggit niya, yung internasyonal na kaso ng diborsyo 5 taon na ang nakalipas. At ako naman, hindi man lang nagsiyasat pa. Nandyan lang pala siya sa tabi ko. Hindi ko talaga siya nakita ng maayos. Paano kaya nangyaring hindi ko talaga nakilala ang lalaking natutulog sa tabi ko? Hindi ko kaya. Kailangan kong hanapin siya. saan ka pupunta? Kailangan kong hanapin si Leo. Dito ka lang. Umalis ka sa harap ko. Nina, akala mo ba kung babalik ka sa kanya ngayon, tanggapin ka lang niya? Ang mga ginawa mo, ang dahilan kung bakit siya umalis ng tuluyan, para hiwalayan ka, bumalik siya, para maging si Silas ulit, ang legal na henyo. Nina, pigilan mo ang pagiging baliw, tapos na siya sa'yo. Tumahimik ka. Mahal niya ako. Papatawarin niya ako. Sean, umalis ka na. Lumabas ka dito. Nina, Buksan mo ang pinto, Nina. Nasaan ang rosaryo? Dapat may isa pa. Ako ang hindi marunong magpahalaga. Ang daming rosaryong ibinigay sa akin, ni Leo. CJ, Sige, magpapanggap na lang ako. Na wala kang ginawa.
Yan ba ang gusto mo? Sobrang busy ako. Wala akong oras na tumayo rito. At makinig sa iyong nakakainis na kalokohan. Wala talagang kahit isa. Nina, napanood mo ba ang balita? Bumalik na si Silas, at si Leo nga pala yon. Grabe, pinahanap pa kita sa kanya dati, para irepresenta si Sin sa korte. Pamela. Nakita mo ba, ang rosary yung lagi kong suot, kahit isa lang, kahit isang butil lang, kung makakahanap lang ako ng isa. Si Leo, papatawarin niya ako. Bagay lang yan, pero may nararamdaman ang mga tao. Mahal na mahal ka ni Leo, kung magsusori ka lang, paano kanya hindi patatawarin? Tama. Tama. Tama ka. Pupunta na ako ngayon. Pero, akala ko mahal mo si Sin. Huwag mong sabihin, na nahulog ka na kay Leo. Sige, ako ang manlilibre ng hotpot ngayong gabi. Leo, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ikaw si Silas. Bakit ko sasabihin sa'yo? Nina, sa loob ng 3 taon ng pagsasama natin, nagmalasakit ka ba kailanman sa akin? Lagi mo akong hindi pinapansin, at hindi mo man lang ako tinanong tungkol sa akin. Ngayon, may kapal ka pa ng mukhang tanungin ako kung bakit. Hindi ko sinabi sa'yo? Leo, hindi ako pumayag sa hiwalayan. Nina, nakalimutan mo na ba? Gaano ka nagmamalasakit kay Sean? Tinititigan mo ang larawan niya ng may labis na pagmamahal. Ako na ang aalis para sa inyong dalawa. Bakit ka ngayon lumapit sa akin? Iyon ay dahil. Leo, nagkamali ako. Ito ba ay dahil? Hindi lang ako si Leo, ang lalaking palaging nasa bahay, umiikot sa'yo. Kundi si Silas, ang legal na henyo? Hindi, Leo, hindi iyon ang dahilan. Sa totoo lang, matagal ko nang alam. Ano ang alam mo? Mga kasamahan na tayo ngayon. Baka magkalaban pa tayo sa hinaharap. Kaya Paulem, magkita na lang tayo sa korte. Paulem, sa korte lang tayo magkikita. Mag-asawa tayo. Paano tayo magiging magkalaban? Ang walang talong Diyosa ng lungsod ng Kabisera, si Maria Santos, ay asawa pala ni Silas mula sa lungsod ng Baybay. Kaya, tumigil si Silas ng 3 taon para lang alagaan si Maria Santos. Baliw ba siya? Pinakasalan niya ang legal na henyo na si Silas, at hindi niya alam. Narinig ko na ang unang pag-ibig ni Maria Santos, ay ang music hero na si Jose Cruz. Panghalili lang ba siya palagi? Hindi. Leo, asawa ko siya. Wala akong anumang relasyon kay Ginang Santos. Tapos na ang nakaraan. Leo. Hindi ko man lang napansin na nawala na pala ang taong pinakamahalaga sa akin. Tungkol sa kaso ni Silas, sigurado ka bang hindi ka na magbabago ng isip? Bakit ko naman hindi ito tatanggapin? Narinig ko na, ang kabilang panig ay kumuha kay Maria Santos. Eh ano naman, noong nagpa siya akong, diborsyuhin siya, sinabi ko na ang susunod na pagkikita natin, ay sa korte. CJ, pagkatapos ay lubos kitang susuportahan. Ito lang ang, Ano lang, narinig ko na, si Maria Santos ay gustong makipag-ayos sa iyo ngayon. Sobrang selosa niya ngayon sa iyo. Huwag mo sabihin. Patatawarin mo siya. kahit na mahal ko siya. Nang 3 taon, nang magpas siya akong iwan siya, ang gusto ko lang, ay matapos agad ang 1 buwan, na panahon ng pagpapalamig, para sa diborsyo. Ayaw ko nang maging sa tabi niya. Sa palagay ko, matagal na akong tumigil sa pagmamahal sa kanya. Gusto ko talaga ang iyong walang bahala na ugali. Ito, nagtrabaho ka ng mabuti. Wala ka bang mas mababa pa dyan? Agad-agad, Ginoong Reyes. Kukuha ako ng kape mo. Anong nangyayari dito? Nina, bakit hindi mo na lang kami hayaang mag-isa? Hating gabi na, nandito ka kasama ng asawa ko. Ako pa ang bumubulabog sa'yo. Hiwalay na tayo. Ginang Santos. Hindi ako pumayag doon. Leo, kahit anong gawin mo, hindi ko tatanggapin yon. Hindi mo tatanggapin? Ano? Gusto mo akong Aidmanda? Alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin. Nina, 3 buong taong kasama mo si Leo.
May 1,075 araw ka para mahalin siya ng tama. Pero ano ang ginawa mo? Lagi mo siyang minamaliit. Ano? Ngayong nawala na siya sa'yo. Nagsisisi ka na, ha? O gusto mo lang na nasa iyo ang lahat ng gusto mo? Wala kang pakialam sa relasyon ko kay Leo. Hindi mo dapat pinakikialaman yan. 1,075 araw. Dati, ayaw kong manghimasok sa buhay niya. Kaya hinayaan kitang saktan siya ng matagal. 1,075 araw. Leo, yung rosary yung binigay mo sa akin. Wala nang natira kahit isa. Pwede bang? Kaya hindi na talaga ako mapapatawad mo. Tama ba? Nina, alam mo, nakakaawa ito. Sige, naiintindihan ko na. Hindi na kita istorbo. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Balik na tayo sa trabaho. Itong kasong ito ay mula pa 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ko lang magsimula ng sariling practice, ito ang pinakauna kong kaso ng depensa kriminal. Si Victor de la Cruz ang akusado. Sinaksak hanggang mamatay ang isang kasamahan dahil sa away sa trabaho. At bilang taga-usig sa kanyang kaso, lumaban ka ng buong lakas para siya ay mahatulan ng kamatayan na may pagpapaliban. Pero pagkatapos lang ng hatol, naglakas loob pa siyang pagbantaan ka ng kutsilyo at nanumpang babalikan ka niya kahit nasa libingan na siya. Hindi ka panipaniwala, kaya may sinaktan na naman siya sa loob ng bilangguan. Napanatili ang orihinal na hatol sa apela. Nag-apela siya. Ang kasong ito, dapat kang umatras. Pagkatapos ng lahat, yung kaso noon, talagang tumalab sa'yo, sa isipan. Ang kasong ito. Ako mismo ang hahawak sa kasong ito. Leo. Anong pagkakataon? Nagkita na naman tayo. Ginang Santos, ngayon, mga kasong may hatol na kamatayan na ang hinahawakan mo. Sa totoo lang, gusto lang kitang makita. Oh, ganoon ba? Ayos. Kita na lang tayo sa korte. Reyes, anong ginagawa mo dito? Ginoong Reyes at Ginang Santos ay parehong magagaling na abogado. Sa labanang ito, sino kaya ang mananaig? Mahirap sabihin, talaga. Sa Ginang Santos ako, veterano na siya. Matagal nang wala sa eksena si Ginoong Reyes. Hindi naman. Mahistrado, humihiling kami na magsumite ng bagong ebidensya. Si Victor de la Cruz, habang naglilingkod sa kanyang sentensya, ay malupit na sinaktan ng ibang mga bilanggo ng 3 beses. Mahistrado, ang mga pangyayaring ito ay walang kinalaman sa kasong ito. Hindi nila pinatutunayan na ang kanyang krimen ay may premeditasyon. Siyempre may kinalaman ng mga ito. Malinaw na may antisocial personality disorder si Victor de la Cruz. Mataas ang tsansa niyang muling magkasala, at noong araw na namatay ang aking kliyente. Kaya, hindi ito krimen ng pag-iibigan, kundi isang sinadyang pagpatay. Hindi pa ako nawalan ng focus sa korte. Kahit minsan. Pero ngayon, hindi ko mapigil ang isipin si Leo. Abogado ng depensa, mayroon ka pa bang idaragdag? Abogado, kailangan mo akong iligtas. Ikaw pa naman ang pinakamagaling. Punong hukom, kami ay isuko ang depensa. Ano? Ano ang ginagawa mo? Isinuko nila ang depensa. Idinedeklara ng korte, ang akusado, si Victor de la Cruz, ay nahatulan ng pagpatay, sentensyado sa kamatayan, na agad na ipatupad. Parusang kamatayan. Bastos ka, kung hindi ka nakialam noon. Naka-medical parole na sana ako, at ngayon, parusang kamatayan ang nakuha mo para sa akin.
Wala kang karapatang humusga sa akin. Walang sinuman ang may karapatang humusga sa akin. Hindi ko ito palalampasin. Makatarungan ang batas. Ang masasamang gawa ay laging may kaparusahan. Ingat. Nina, ano bang ginagawa mo? Leo, bumabalik na sa alaala ko. Naalala ko na ang lahat ngayon. Yung nagtangkang saksakin ka noon. Siya yun. Tapos, dinala ko ang seguridad para iligtas ka. Tama ba? Nanalo tayo sa kaso. At talagang binunot pa niya ang kutsilyo sa akin. Leo. Kami. Nina, talaga bang tinatanggap mo ang kasong ito para ipagtanggol siya? Dahil tunay mong gustong ipagtanggol siya? O ito ba ay, isa na namang pakulo mo para sa sarili mo? Sinasabi mong tinanggap mo ang kasong ito para lang makita ko? Nina, naalala mo pa ba kung bakit ka naging abogado sa simula pa lang? Kung bakit ako ay handang pakasalan ka? Kung bakit ako ay handang isuko ang sariling karera ko para alagaan ka noong dumating ka kasama ang seguridad noon? Akala ko talaga, nakita ko na ang tunay na pag-ibig. Pero lumalabas, ang pinakasakit na nanakit sa akin ay ikaw. Leo. Ngayon ko lang naisip, mahal na mahal kita simula pa noon. Si Sean ay wala kundi isang pagkahumaling. Ang taong mahal ko, ikaw pa rin. Nina, ang pag-ibig mo ay napakamura. Sa loob ng 3 taon. Hindi mo ako pinansin. Hindi mo ako pinansin hanggang sa malaman mong ako si Silas. At bigla mo na lang ako mamahalin? Kung ako ay nanatiling si Leo Vance magpakailanman. Hindi kaya, makakuha ng pangalawang tingin mula sa'yo. Hindi totoo yan, Leo. Haha. Hahaha. Leo. Anong karapatan mong sirain ang plano ko? Ang plano ay magdiborsyo, tapos pakakasalan ko ang pinakasikat na abogado. Maaari sana akong nasilayan ng spotlight magpakailanman, naging isang tao na iginagalang ng lahat. Nakabawas sana ako ng 20 taon sa pag-akyat sa tuktok. Hahaha. 20 taon. Pero, pumunta si Nina sa lungsod ng baybay para sa'yo, at natalo sa kaso. Hindi ko hahayaan mangyari yan. Hahaha. Hahaha. Para makuha ka, kailangan ko siyang sirain. Haha. Pagdating sa kasong ito, pero kasi, Ang ibig kong sabihin, bakit hindi na lang tayo pabayaan ng mga taong ito? Parang gusto nilang itutok ang mga kamera nila, nang harapan sa iyo. pasensya na tungkol doon. Ang personal kong buhay ay nakakaapekto sa firm. Hala, wag mong sabihin iyan. Ang pagbalik mo ay napakahalaga sa akin. Pero kasi, so ano ang plano mo? Ibig kong sabihin, hindi ka naman pwedeng magtago sa kanila magpakailanman. Bakit ako magtatago? Silas, totoo bang noong mga panahong iyon, gumamit ka ng hindi tapat na paraan para pakasalan si Nina? Ang pagbabalik mo ba rito na itinutok ng spotlight ay para lang magiganti sa kanya? Totoo bang hindi ka talaga minahal ni Nina? Ang lahat ng nakikita ninyo online ay chismis lamang. Ang kasal ko kay Nina ay tapos na, hindi na ako magsasagot sa anumang chismis pa tungkol dito, kung mayroon pang magpapakulo ng gulo. Hindi ako mag-aatubiling gamitin ang lahat ng legal na paraan.
para linisin ang pangalan ko. Sean, ang pagkakalat online, ikaw ba yun? Nagsasabi lang ako ng totoo, yun lang. Ang totoo. 3 taon na ang nakalipas, ako ang nagligtas sa kanya. Ito ay isang pagbabago ng tadhana, at kaya ako ang nagproposisyon. Wala si Leo, sa anumang bahagi nito. Wala siyang kinalaman. Nina, nahulog ka na sa kanya, di ba? Nina, mahal mo siya, tama ba? Habang mas minamahal mo siya, lalo ko siyang sisirain. Tingnan mo. Siguro galit na galit siya ngayon. Kung noon pa, may isip mong sinadya niyang ilabas ang impormasyon para lang mapasubo ako. Tama ba? Nakikita mo? Ang babae talagang salawahan. Tama ba? Sean, paano ka naging ganito? Paano ako naging ganito? Kasalanan mo lahat ito. Sabihin mo lang sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang kailangan para pakawalan mo si Leo? Makipagbalikan ka sa akin. At pakakawalan ko siya. Galaw. Pag nagkamali ka, lahat tayo magdudusa. Hindi ko hahayaang hawakan mo ako. Ano nung sinabi mo? Oo. Tama, mahal ko siya. Matagal ko nang mahal si Leo. Hindi lang ako naglakas loob sabihin. Hindi na siya ang dating Leo. Yung laging naghihintay sa pag-uwi ko. Alam kong kaya niyang alagaan ang sarili niya. Ngayon, kahit hindi niya kailangan ng tulong ko, nandito ako para sa kanya. Huwag kang umalis. Huwag kang aalis. Huwag kang umalis. Oo, Leo, nagpatawag lang ng press conference si Nina. Gusto mong puntahan? press conference? Sa tingin mo baka, sinusubukan niyang tulungan si Josie Cruz. At nagtutulungan sila para saktan ka? Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako roon ngayon. CJ, ipadala ko na agad sa iyo. Una, nais kong humingi ng paumanhin sa pag-ubos ng inyong oras. Ginang Santos, may mga chismis na kumakalat na si Silas ang ikatlong partido sa inyong pag-aasawa. Totoo ba? At may mga chismis na kayo at si Silas ay napilitang magpakasal. Naging tapat ba siya? O habol lang niya ang yaman ng pamilya Hayes? Lahat, pakihupo po. Tungkol sa mga chismis kamakailan. Narito ako, upang sagutin ang bawat isa sa kanila. Una, totoong nagmamahalan kami ni Leo. At ako ang nagpabigo sa kanya. Leo. Pasensya na talaga. Anong ginagawa niya? Naghihingi ng paumanhin. Sa aking kasal kay Leo, sa loob ng 3 taong iyon. Hindi ako naging mabuting asawa. At nabigo sa aking mga responsibilidad. Madalas ko siyang binibigyan ng silent treatment. Hindi ko siya pinapansin. Pinabayaan ko pa siya sa highway, nang siya'y may sakit. Nang napaso siya. Iniwan ko lang siya doon sa restaurant. Leo, ikaw na lang ang pumunta sa ospital. Si Sean ay biolinista. Hindi pwedeng magkaroon ng aksidente ang kanyang mga daliri.
At ako, Anong ginagawa ko noon? Ang daliri ko, anong nangyari sa daliri mo? nabanlian lang ng sabaw. Leo, pumunta ka sa ospital. Ngayon na, ang mga kamay ni Sean ay para sa biolin. Walang puwang para sa kahit na maliit na pagkakamali. Tara na. Tulad ng nakikita ninyo. Sa bidyong ito, ang paso ni Sean ay maghihilom ng kusa sa loob lang ng 1 minuto. Pero ako, ay ipinauna ko pa rin siya sa ospital. At iniwan si Leo ng mag-isa doon. Ginang Santos, kayo at si Ginoong Reyes, ay mga nangungunang abogado sa industriya. Si Ginoong Cruz ay isang kilalang kilala sa buong mundo, na biolinista. Kaya ang sinasabi ninyo, kasalanan ninyo at ni Sean ang lahat ng ito. At si Ginoong Reyes, ang inosenteng biktima. Tama ba? Oo, ako ang nagpabigo sa kanya. Nakakadiri talaga. Iniwan ni Maria Santos ang asawa niyang malubhang nasugatan. Para sa gago na yun. Ew. Ganyan nakalaki si Jose Cruz, nagpapakamahina pa siya. Pamumula lang sa dulo ng daliri, ang kapal ng mukha niyang, magpanggap na biktima, at agawin ng asawa ng iba. 3 taong nagretiro si Silas para maglingkod sa kanya. Ni hindi man lang niya alam, na abogado pala ito. Eksakto. At saka, kahit na walang imik si Silas, biniba o ano si Ginang Santos. Si Jose Cruz ang homewrecker, ang third party na sumira sa pagsasama nila. Paumanhin po sa inyong lahat, taos puso kong paghingi ng tawad. Ginang Santos, alam niyo ba kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa nito sa reputasyon ng firm? Ngayon ka pa tumayo sa harap ng publiko para maglinaw at humingi ng tawad. Dahil ba sa pag-ibig, o dahil sa pagkakasala? Hindi ako karapat dapat magsalita tungkol sa pag-ibig. Dahil si Leo. Hinding-hindi niya ako mapapatawad. Ginoong Reyes, handa po ba kayong tanggapin ang paumanhin ni Ginang Santos? Tungkol sa relasyon ni Ginang Santos at Ginoong Cruz, nakapag-move on na po ba kayo? Ginoong Reyes, may nais po ba kayong sabihin? Leo, nalinis ko na ang iyong pangalan. Kaya, Ginang Santos, dapat ba kitang pasalamatan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa pagsasama nating nabigo, ikaw ang patuloy na nananakit sa akin. Si Jose Cruz ay isang kutsilyo lang. Ang kutsilyo, hindi naman ito tumutusok ng mag-isa. Ikaw ang humawak ng kutsilyo. At ikaw ang tumusok dito sa akin. Huwag mong isiping ang pagpatawag ng press conference para linisin ang aking pangalan. Ay nangangahulugang may utang na loob ako sa'yo. Wala kang utang sa akin, Leo. Hindi, pero may utang ka sa akin. 3 taon ng pagsasama. Lahat ng pagmamahal ko, lahat ng pag-asa ko, ikinawala mo sila gamit ang iyong sariling mga kamay. Unti-unti. Hindi naman biglaan na nawalan ako ng pag-asa sa'yo. Unti-unti lang nangyari. 3 taon na puro pag-iwas at pagwawalang bahala sa akin. 3 taon na puro pag-iwas at pagwawalang bahala sa akin. Ito ang 79 na butil ng rosaryo, na itinapon mo at winasak ng lubusan. Nakatayo ako mismo sa harap mo, isang taong buhay at humihinga. Pero mas mahalaga pa sa iyo ang isang litrato ni Sean kaysa sa akin. Kaya nga ako sumuko sa iyo. Leo, kasalanan ko. Lahat ito, kasalanan ko. Sa totoo lang, curious ako. Nabubuhay ka na, sa buhay na laging pinapangarap mo. Nandito na si Sean sa tabi mo. Bakit ngayon ka pa nagsisisi? Kasi, matagal na kitang mahal. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi naman ikinahihiya ang umibig sa akin. Ang lalaking ng buong mundo ay ang kanyang pamilya. Hindi ba siya karapat-dapat sa pag-ibig? Ako, Kalaban mo si Silas. Ni minsan, hindi siya tumulong sa'yo. Pero si Leo, asawa mo siya. Minahal ka niya, inalagaan ka, at mahal na mahal ka. Pero dahil lang wala siyang trabaho, walang kaibigan,
Hindi mo man lang aminin na mahal mo siya? Hindi. Ako, Ginang Santos. Ang pag-ibig mo. Napakamura. ikaw, tinatawag mo akong Ginang Santos. Leo, bakit hindi mo sinabi sa akin ito ng mas maaga? Ikaw si Silas. Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga, sana ay... Leo. Leo. Hindi mo man lang ako pinakinggan habang ako'y nagkakandara pa. 3 taon ng pagsasama. Isang press conference. At sa tingin mo'y pwede mo nalang burahin ang lahat? Nakakalungkot lang. Nina, sagutin mo ang telepono. Sagutin mo ang telepono. Sin, nawawala na ba sa isip mo? Nakikipag-away ka kay Silas. Binabatikos ka na ng buong internet. Nawala na lahat ng endorsement mo. Nakansela na ang concert tour mo. Pat ang mga investor ay umatras na. Masaya ka na ba ngayon? Hindi mahal ni Nina si Leo. Ako ang mahal niya. Ano namang masama kung ipinaglaban ko ang sarili ko? Hay naku. Kung talagang ganoon kalaki ang pagmamahal niya sa'yo, bakit hindi siya naghintay na makasama ka pagkatapos ng diborsyo? Sa halip na pumili ng pagtataksil, dahil hindi niya talaga binalak magpadiborsyo. Sin, talaga bang mahal ka ni Nina? Impossible. Ikaw ba talaga ang mahal ni Nina? Impossible, dahil hindi niya talaga binalak magpadiborsyo. Impossible. Sino iyon? Sino iyon? Ikaw pala. CJ. Kung ako ay babagsak, isasama ko kayong lahat. Naapektuhan ka ba ng buong gulo tungkol sa tarantadong iyon at sa putang inang iyon? Tapos na yun. So, maghahanap ka na ba ulit ng iba? HMM. Well, nagtatanong lang ako para sa kaibigan. Marami namang lihim na humahanga sa'yo. Bukas ako sa bagong relasyon. Hindi naman ganun kalaki ang hawak ni Nina. Sa akin. Talaga? Mabuti naman. Oo. Napakagandang lalaki ni Leo. Maraming babaeng nagkakagusto sa kanya. Ako yung hindi marunong magpahalaga sa kanya. Ba't ka ganyan ka, Balisa? Okay. Actually, Leo, Anong ginagawa mo dito? Leo, alam ko na. Nung gabing yun, sinamantala mo. Nalasing ako. At nilinlang mo akong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Nilinlang? Nung pumirma ka nung araw na yon, sinabi ko sa'yo, kapag pumirma ka na, malaya ka ng makakasama, si Sean ng tuluyan. Hindi ako nandito para pag-usapan yan. bakit ka nandito? Leo, nung mag-asawa pa tayo. Hindi ako mabuti sa'yo. Ngayong hiwalay na tayo, pwede ba tayong kumain ng isang beses? Wala akong oras para dito. Pakiusap, isang kain lang. Pangako ko sa'yo. Hindi na kita istorbo pa. Hindi ba ngayon ko lang inalok naman libre sa'yo? Tara na. Gusto mo ba talagang lagyan ng asin ang sugat ko? Leo. Leo. Sean, ano na naman ang gagawin mo ngayon?
Kamusta? Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay. Pakiusap, subukan mong tawagan muli mamaya. Kamusta? Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay. Pakiusap, subukan mong tawagan muli mamaya. Sean. Nagsinungaling ka sa akin, muli. Kung hindi ko ito ginawa, papayag ka bang makipagkita sa akin? Isa itong setup. Ginang Santos. Sa akin ka. At walang sinumang makakaagaw sa'yo. Bukas, makikita ng buong mundo na ako ang pinili mo sa huli. Silas, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong dating asawa, na nakipagkita sa kanyang ex sa gabi? Ang payo ko sa inyong lahat ay pa-check up ninyo ang mga mata ninyo sa anggulong iyon ng kamera. Dilated ang mga mata ni Ginang Santos. Malinaw na hindi siya nasa maayos na kalagayan. Gayunpaman, wala iyon sa akin. Sean. Mahal, namimiss mo na agad ako. Sin. Burahin mo agad ang mga litratong iyon. Kung hindi, isasakdal kita sa pagtatangkang pagbibigay droga at pananakit. Nina, paano mo naman? Nakakalimot sa akin ng ganito. Kagabi tayo ay. Huwag mong subukang banggitin ang kagabi. Kung hindi mo ako nilinlang kagabi, hindi sana ako sumama sa iyo. Nina Hayes. Ikinukumpas mo ito. Nababaliw ka na ba? Subukan mong gumawa ulit ng kalokohang ganyan. Sinasabi ko sa iyo, sisiguraduhin kong ang natitirang buhay mo ay gugulin sa likod ng rehas na nagtutugtog ng biyolin mo. Nakalimutan mo na ba? Dati, sobra mo akong minahal. Huwag kang magpanggap na inosente sa akin. Noon, ikaw ang nagsabing nakakabagot ako, kaya nga nag-asawa ako ng iba. Oy, kamusta? Teka, hindi mo pa nakita. Ang personal na account ni Nina ay kakalabas lang. Nang isang pahayag, inaakusahan si Jose ng sadyang paggawa ng peking ebidensya. Nasa kamay na ang ebidensya. At isasakdal na niya siya. Wow, talagang pinatulan niya ng todo. Tingnan mo sa ganitong paraan, ginagawa niya ito para sa iyo. Para sa akin, malinaw naman na sinusubukan lang niyang iligtas ang kanyang reputasyon. Nililinis ang kanyang sariling gulo. Si Nina naman, paano niya hinayaang maloko siya ng isang lalaki? Mabuti para sa iyo, Leo. Alam mo kung ano ang hinahangaan ko sa iyo. Yung kaya mong magpatawad at mag-move on. Leo. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin. Ano? Ibig kong sabihin kung handa ka na. Mag-move on at magsimula ulit. Isasaalang-alang mo ba ako? Ano? Marahil hindi mo alam ito. Pero, mula nang unang makita kita, nagustuhan na kita. Ako? Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Sana lang, bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Leo, pasensya na.
Sa lahat ng mga taon na magkasama tayo, ang sama-sama ko sa'yo. Paulit-ulit akong nagkakamali. Sapat na ba yan para sa'yo? Abala ako. Wala akong oras para makinig sa'yo. Ituloy mo ang drama mong yan. Alam kong nahulog na ang loob ko sa'yo. Pero natakot akong aminin. Yun ang pangalawang pagkakamali ko. Nang bumalik si Jose, hinayaan kong saktan kanya. Yun ang pangatlong pagkakamali ko. Ibigay mo ang mga dokumento at aalis na ako. Jose, anong nangyari sa braso mo? Halika na, bendahan natin yan. Wala kang pakialam. Pero mahal kita. Mahal pa rin kita. Naging parte ka na ng buhay ko, nang hindi ko man lang namamalayan. Leo, patawarin mo ba ako? Bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Naalala mo ba yung nawala ako ng isang butil ng rosaryo? Ginulo ko ang buong bahay para lang hanapin yun. Sa wakas, nakita ko rin. Nandito pa rin sila. Minsan sinabi mo sa akin, kahit gaano kalaki ang pagkakamali ko, kung ibibigay ko lang sa'yo ang rosaryong ito, papatatawarin mo ako. Mahal, sabi ka raw mag-spiritual retreat, di ba? Itong rosaryong ito. Hawakan mo. Kapag nagalit ka sa akin, o may nagawa kang masakit sa akin, bigyan mo lang ako ng isang butil at kakalimutan ko na. Pero kung ibabalik mo ang buong rosaryo, tapos na talaga tayo. Naninindigan ka pa ba sa pangakong yun? Ikaw na lang ang pag-asa ko. Leo. Nina, Leo. Sulat ito para sa'yo. Basahin mo lang. Huling pagkakataon na ito. Pakiusap, pakiusap. Nina, laging huling beses na lang ang drama mo. Laro lang ba ito sa'yo? Leo, wala na akong magawa. Nang iwan mo ako, doon ko lang na-realize na wala akong buhay kapag wala ka. Ginang Santos, ang pagmamahal na huli na ay mura na. Hindi mo naiintindihan. Kung may ideya ka lang, hindi mo ako guguluhin ngayon. Leo, alam kong galit ka lang. May nararamdaman ka pa rin para sa akin, di ba? Leo. Tingnan mo, nahanap ko ang rosaryo natin. Nakikita mo, kahit ang tadhana ay panig sa atin, ayaw din itong makita tayong magkahiwalay. Ano ba ang espesyal sa'yo, Leo? Paano mo nagawang karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal ni Nina? Patawarin mo na lang ako ulit. Saan mo nakita ang rosaryong ito? Nasa sala, sa lugar na hindi mo talaga mahanap. Hinanap ko ang buong sala kahapon. At nakita ko ito sa isang sulok. Leo, tadhana ito. Hindi pa nasis Ira ang samahan natin. Nangako ka sa akin. Hanggat may mga butil na ito, kahit anuman ang mangyari, papatwarin mo ako. Nina, paano ka nakakapalagay loob? Kahit ngayon, gusto mo pa rin gamitin ito para humingi ng tawad? Nakalimutan mo na ba? Noon, kung paano mo inalipusta ang pagmamahal ko sa'yo. Leo Vance, magagawa mong agawin ang babae ko. Hinahanap mo ang gulo. Leo, ingat. Nina. Nina. Nina, ayos ka lang ba? Natatakot ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Ang rosaryo. Leo, pulutin mo ang rosaryo. Pakiusap. Nina, huli na.
Ang rosaryo. Ang rosaryo. Leo. Pwede mo namang pulutin ang rosaryo. Bakit mo pa itinulak? Iyon lang ang gusto ko. Isang pagmamahal na hindi ko makamit. Ngayon, nasa kamay ko na ito. Pero ayaw ko na. Liu Vance, paano mo nagawa kay Nina ang ganyan? Nakikita mo, ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ako lang ang totoong nagmamalasakit sa'yo. Pero ang lalaking minamahal ko ay si Leo. Sean, yung babaeng minsan ay sa'yo lang. Ngayon, ibinibigay niya ang buong debosyon na yun. Sa akin. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam. Nina, mula ngayon, wala nang rosaryo. Wala nang natitira para patawarin kita. Simula ngayon. Tapos na tayo. Bakit? Paano tayo napunta sa ganito? Diyos Cruz, sadyang pambubugbog, paninirang puri, paglabag sa karapatan sa larawan. Matibay ang ebidensya para sa tatlong akusasyon na ito. May gusto ka bang sabihin? Si Leo ang may kasalanan. Inagaw niya si Nina sa akin. Sinusubukan ko lang siyang bawiin. Ano nang mali doon? Ayon sa ulat ng pinsala, comminuted fracture ng kanang tibia at ang nerbio, permanenteng pinsala, ang surveillance footage ng pagbangga mo sa kanya ng kots. Kailangan pa ba nating panoorin ulit? Hindi. Pasensya na. 3 taon ng pagkakakulong na may takdang panahon. Isinaalang-alang ng hukuman ang iyong voluntaryong pagsuko. Mabait na ito. Maya-maya. Makalipas ang 1 taon. Ang paggaling ng nerbyo sa kanang binti mo ay nasa 30% lamang. Huwag mong pilitin. Lumabas ka. Kaya pala, kailangan mong masaktan para lang magising. Noon, nang natamba ko ang baso niya, ang nakita ko lang ay siyang hamarang sa daan ko. Hindi ko napansin ang mga gamot sa kamay niya. Ngayon, nasira ko ang sarili kong klorera. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kasakit ang pagbagsak na ito. Masyadong masakit, naalala ko tuloy, ang tingin sa kanyang mga mata noon. Hindi iyon pagmamata. Ito'y purong takot na hindi niya maitago. Kahit ang sikat ng araw ay natutong pumili ng paborito, ito'y sumisikat lamang sa kanyang pagdiriwang. At ako'y naiwang pilay na naglalakad. Ginoong Reyes, binabati kita, Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, Binabati kita, Ginoong Reyes. Leo, binabati kita. Ang kumpanya ay sumulong ng napakabilis sa ilalim ng iyong pamumuno, lalong umuunlad araw-araw. Chloe, ang tagumpay ng kumpanya ay mahalaga, syempre, ngunit para sa akin. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon mo sa aking tabi. Dati akong nakulong sa aking sariling mga pagkahumaling. Ngunit ikaw, ipinakita mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal.
Chloe, papanatilihin mo ba ang init na ito at maging pangunahing babae sa aking buhay? Palagi kong inisip na hindi mo kailanman sasabihin sa akin ang mga bagay na ito. Chloe, ipinaramdam mo sa akin na napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi kailangan sukatin sa pamamagitan ng rosaryo. Diyos ko, nakaluhod si Ginoong Reyes. Gusto kong maging pangunahing babae sa buhay mo habang buhay. Clara, sige, sabihin mo sa mga reporter na ikaw ang magiging Ginang Reyes. Ginoong Reyes, kayo po ba ni Binibining Garcia ay magpapakasal na? Hayaan ninyong ipakilala ko ng formal sa inyong lahat, si Clara Garcia. Siya ang aking kasintahan. Plano naming magdaos ng aming kasal sa susunod na buwan. Ginoong Reyes, mahalaga ba sa iyo ang opinyon ni Ginang Santos? Lahat ay may sariling awit sa buhay. Ang pinakamahalaga para sa amin ni Chloe ay ang pagmamahalan namin. Ang init ng aming pagsasama. Nais ko ang kaligayahan para sa inyong dalawa. Nina, nakalaya na ako sa parol. At nasa villa mo ako. Sean, kami ay tulad ng florang ito. Kapag ito'y nabasag, hindi na ito muling mabubuo. Noong ako ay nasa loob, nag-aral ako ng kintsugi sa loob ng 1 taon. Sabi ng guro, sa lugar na nasira, kapag ito'y inayos gamit ang pilak, ito'y lalong magiging makinang kaysa dati. Pagkatapos ng 1 taon sa bilangguan, hindi ka pa rin ba natuto? Ang nasa pagitan natin ay hindi lamang mga basag na piraso, kundi Nakikita mo, ang mga buti ng dasal sa pulso mo'y madaling mahulog. Ngunit ang nakaukit sa laman ay mananatili. Sa tuwing kukunin ko ang isang karayom, at ituturok ito sa sarili kong balat, napipilitan akong alalahanin kung paano kita saktan ng husto. Sean, tanging ang isang handle ang magtatangkang ayusin ng isang bitak gamit ang pira-pirasong pilak. Ang dapat nating gamitin Ay ang ating pagmamahalan. Huwag na tayong maghiwalay muli.